Yes, sir. Kukunti lang talaga. Direct lang. Kukunti yung bahay dyan sa Santa Catalina, Santa Barbara, saka sa Riondo. Yung structure nila sa dyan sa bahay, sa Santa Catalina. Minsan kasi din marumi yung business nila. May drugs. Nung napasok ko yung bahay doon, isang bahay na may nabutan akong mga paraphernalias nila sa drugs. Halos lahat ng maduming trabaho nandun na rin. Katulad na. Drugs, sir. Drugs talaga yung pinakakuha nila, sir, sa loob. So, nung nakuha niyo yung mga bahay-bahay, may nakita talaga kayo? Yes, sir. Mayroon talaga na may nakuha talaga akong mga kwando na nakita pa rin ni CEO ko. Yung loob ng bahay na kung talaga na may positive talaga na kan na may mga drugs. Gawaan o distribute lang? Doon sa kabila nun may paggawaan talaga, sir. Paggawaan ng drugs. Yung napasok ko na bahay, yung baga in-stay lang nila na yung papasok yung kukuha sa drugs nila lalabas. Pero yung kabilang bahay talagang parang factory nila na paggawaan talaga ng drugs. Yung sinasabi mo kanina, ano ba yun? Squatter area o may malalaking bahay din? Dati kasi doon kukunti yung bahay tapos puro Kristiyano ang nakatira. Ngayon parang lumipat sila ng dahan-dahan, halos yung Kristiyano napaalis nilang lahat. Sila na yung pumalit. At ang ginawa nilang squatter. Squatter, tinitibay-tibay nila yung mga bahay nila. Sabagay yung bahay nila, grabe katibay na talagang mahirap talaga itibag. Kahit yung mismo 90 na nga yung ginagamit namin, hindi talaga matibag. Yung napasok namin doon sa yung pinasukan namin una, yung Lustre Street. Doon kami na pumasok hanggang napunta kami doon sa malapit sa Marta Street. Yung KJK papunta dito sa taas, lusot sa papuntang Santa Catalina. Yung street na papunta sa taas. Sa tingin mo, bakit doon sila nag-hold the line? Yung KJK kasi tatlong palapag, hindi basta-basta matibag at may pwede talaga silang lumusot sa kabila din. Papunta doon sa kabila din. Iikot-ikot lang kasi sila sa loob na yung loob ng yung bahay na kung saan yung matibay na bahay. Talagang pwede silang magtago doon kahit papatong-patong pa sila doon sa loob. Kasi buhos. Buhos. Sabi mo kanina talagang yung mga Pader nila at saka mismo yung bahay, puro buhos. Hindi talaga basta-basta may tibag. Sa tingin mo, ginagawa nila yan para prepare talaga sa gera? Posibilidad, ganun kasi yung nasa isip nila, gera. Hindi natin kasi maikuan yung isip nila. Gera yung nasa isip nila. Pero alam ba ng normal na tao sa Zamboanga na maraming MNLF doon? O ano ba yung area na yun? Wala na kasing Kristiyano doon. Yung Kristiyano nandito naman sa may Giwan, malayo. May kunting Kristiyano sa may Mampang, pero hindi na rin talon-talon, pero hindi na nila alam kung anong activities nila kasi nila doon sa loob. Kasi halos lahat na yun, buo na yun, puro na Muslim. Muslim, halo-halo sila, Maranao, Tausug, Yakan. Sila sa kanila na yun. Ang smuggling na pumapasok dito banda sa Rihondo. Yan yung smuggle na nag-smuggle galing Hulo, Basilan, dyan banda sila. Mariki, talaga yung open na may mga bakawan. Pwede sila magtago na yung kontrabando nila papunta pa loob. Sample na kontrabando? Galing ng Malaysia. Kahit yung drugs din, doon din nila pinapasok, doon rin ilalabas sa tubig na yun. Nilalabas papuntang?
distribute nila kung saan talaga gusto nilang i-distribute yung drugs nila. Smuggle nila galing Malaysia, sigarilyo, yung mga lahat ng items nila, doon din nila ipapasok. Doon din nila lalabas. Tapos lalabas na sa mga KJK. ganun KJK. na. Yung lalabasan nila, yung Santa Barbara, Santa Catalina, lusot doon sa may KJK, dito sa may Marta, may lusot din na daanan papunta doon sa kabila. Bakit napaka-importante yung Lustre Street? Ano ba yung Lustre Street? Ano meron doon? Kasi doon kayo halos naglaro, di ba? Ano meron doon? Puro man squatter din kasi, squatter yun, at matibay kasi yung mga bahay doon. Talagang pwede sila magtago kahit saan doon sa kanto. Talagang pwede nila i-hold the line kahit abutin pa ng ilang buwan. Ang problema doon kay nung nasunog, nadamay-damay lahat. Nawalan din sila ng pagkain. Sila mismo nagsunog. May nakuha na naman akong baril. Isang shotgun, 2 M16, isang AK, isang M79. Saka isang M79 at saka yung pure na isang M79 talaga na hindi attached sa M16. Di bali siya. Yun ang nakuha ko. Nung pinasok na namin ni Sir Castro at saka ni Sir Osiran. So, ibig sabihin, ang dami mong recover pala na ano yun, dahil sa surrender lang yun? O... Dahil na surrender, pero iniwan nila doon sa loob. Iniwan nila yung sa loob. Nung bago kong nakuha yung shotgun, sabi ni Sir Castro, King, kunin natin yung shotgun na yan. Sabi ko, Sir, basta bigyan nyo lang ako ng security, okay na ako, Sir. Kahit 2 security lang dyan sa harapan, Sir. Kunin ko yung shotgun na yan, Sir. Nung kunin ko na sana yung shotgun, nung sumilip ako dun sa may butas, may nakita pa akong nakasandal na isang M16 at saka isang AK. Isang AK na 47. Tapos nung kinuha ko yung shotgun dun sa may patay. Kasi may patay doon. May patay. Patay doon. Ang patay doon, 4. Yung mabaho na sa hindi na namin makaya yung baho. Ganun ba? Makaya yung baho. Nung sabi ni Sir Castro kunin na, sabi ko bigyan mo lang ako sir ng dalawang security, okay na. Ang nag-security sa akin, sir, sabi si Sir Castro mismo at saka yung team leader ko, sir, si Sergeant Osiran. Nung nakuha ko yung shotgun, nung sinilip ko yung doon sa may butas, may mga baril pa. Sabi niya, atras ka na, King, kunin mo yung shotgun. Matras ako, kinuha ko yung shotgun. Sabi ko, Sir, kung pwede, Sir, balikan natin, Sir, kasi may nakita pa ako mga baril. Sabi niya, sige. Hintayin muna natin na mag-surrender yung sa kabila. Kasi may sumurrender pa, Sir, sa kabila. Kabila, Sir. Sa kabilang company sa 3rd. Hintayin na, sabi niya, Sir. Hintayin mo lang natin na matapos yung pag-surrender nila. Pag na-surrender na yun sila, saka natin pasukin. Sabi ko, sige, Sir. Nung nag-surrender na, tapos na yung pag-surrender nila, pumasok ako, sabi ko, bigyan mo lang ako ulit ng 2 security at tibagin ko yung pader na yan. Wag tayong papasok dyan sa may butas. At dyan si Lit Damian na natumba, natamaan, at dyan siya na sumilip, dyan siya natamaan. Kaya wag tayong dumaan dyan, Sir. Kung pwede, Sir, manipis naman itong sipinto dito sa may kanto. Ito, kung pwede, Sir, ito lang yung tibagin ko. Sabi niya, sige, tibagin mo. Nung tinibagin ko, nung sinilip ko talaga, nakita ko yung M16, yung 79, at saka yung isang M79 na di bali. Sabi ko, Sir, marami pa palang baril. Doon ko nakuha, Sir, yung 2 M16, isang 79, at saka isang M79 na di bali, at saka yung 79, 2 M16. Yan ang nakuha namin. Nakuha din namin yung laptop dun sa loob. Turnover ko na. At sabay clearing namin dun sa loob. So, puro MN yung nandun sa loob? Puro MN, walang nakahalong hostage. Basta na yung iba naka-uniforme sa kanila. May isa pa kami naabutan doon. Ang tinignan ng Soko kasi akala namin si Malik. May mga bala siya na nakapaligid sa kanya, tapos may itak pa siya na nakayakap.
Yun ang pinayakap sa kata sa kanya na parang siguro high value tong tao na ito. Ayun ang nakita namin. Tapos, sabi ni Sir Castro, clear na, atras tayo. Nakuha namin yung mga baril. Yun lang ang pinakakuan na ng ginawa ko sa team ko. Ano yung bakit kaya sila sumurrender? Dahil sa psy-ops niya o dahil talaga wala na ng Kasi pagkain? nadala rin siguro sa PSYOPs. Tapos, ginagranada namin, umaga, hapon, sa gabi. Granada namin, tapunan namin ito nila. Hindi namin nakalain na ganun pala nila karami sa loob. Kung tanong ko sa sarili ko, patong-patong ba ito sila sa loob ng bahay? Sunog naman yan. Basta ang lumabas sa amin, grabe kadami, hindi namin expect na ganun kadami. Kasi hindi ganun kalaki yung bahay. Hindi ganun kalaki yung bahay. Sunog na, wala nang bubong. Pader na lang yung natira. Hindi namin alam kung saan sila nagtago sa loob ng bahay. Kasi 46. 46 yung sa amin nag-surrender. Doon sa kabila pa, mayroon pa talagang marami. Kung gaano doon sa kabila sa third company, 38. Kung gaano ko yung tao, 38 din yung tao. 38 din yung baril na nailabas nila. Buong baril nila nailabas. Ano yung may mga araw ba noon na may nakita kang mga patay na hostage? Mga civilian. Parang nung time na hindi ko nakita yung hostage doon na patay. Ang halos lahat namin ang makakita kong patay, puro lahat naka-sweatshirt, may SRSF. Yun ang tanongan namin, sir. Sabi ko, Scout Ranger, Special Forces pa. Yun ang nakita namin palagi kong makita sa sweatshirt nila, sir. SRSF. Tapos may komando. Yun ang halos lahat yun ang nakita ko na patay. Wala akong nakitang hostage na patay. Yung iba kasi namin kita, puro sunog na yung ibang katawan ng... Sunog talaga. Sunog talaga na halos hindi na makilala. Hindi talaga makilala. Anong feeling mo naman nun yung siyempre medyo bago na sa ganyang sunugan ng tao sa syudad ba? Anong feeling mo noon na? Pero medyo kinakabahan din. Kinakabahan na hindi maintindihan yung sarili. Dahil? Sa posible na anong mangyari. Pasaliban baka anong mangyari sa akin dito. Inaalala ko yung pamilya ko. Yun na nang nasa isip ko noon. Grabing ingat sa sarili. Tiwala sa Panginoon. Kasi talagang ano yun di ba? Tapos dikitan masyado. Itapunan mo sila ng granada, ibabalik nila yung granada sa'yo. Atras ng konti. May ganun din. Ganun din yung bato mo yung granada, balik din nila granada sa'yo. Bato mo yung granada. Maya, ibabalik nila yung granada sa'yo pag hindi pumutok. Yun yung mga nakakapatid. Nakakabing kaba. Puputukan mo sila, nandun sa kabilang pader, andun din sila sa kabilang pader. Meron bang talaga yung dito pader lang pagitan? Pagitan sila, andito sila sa kabila, kami nandito sa kabila. Sila din nandito sa kabila. Alam nila nandito kami sa pader, pati yung pader, bagbaga nila, tirahin nila. Alam nila nandito, pag tinapon namin ng granada, sayang granada, babalik din sa amin. Gabing takbuhan na balik na naman kami. Ganun pala yung talaga nangyari doon. Parang... Yung kinalabasan namin, parehas kami parang nagkikingkuya na lang o naglalaro na lang ng baril-barilan. Dahil... sa sobrang dikitan. Oo nga, kasi dikitan na... Meron bang ano na nagsisigawan na lang? Nagsisigawan na lang. Yung time na yun na pumasok ako doon sa may malapit sa Luster Street. Sabi ng team leader sa akin, i-clear natin yung kanto na yan. Sabi ko, yes sir rin, i-clear natin. Sabi sa athlete scout ko, mag-security ka na lang muna sa likod. At parang confidence ka sa maggumalaw. Pag ako na lang muna. Nung nauna na ako, sinilip ko yung kabilang kanto, clear. Nung sinilip sa kanan, nandun yung iminilip, nag-ice to ice kami dalawa. Sumabit yung barrel ko.
hindi ko na itutok sa kanya. Siya naman, siguro sa sobrang na, siyempre tao, natakot din siguro, hindi pumutok yung baril niya. Umatras na lang ako ng konti. Sabay tanong ako dun sa team leader ko, Sergeant, may lahat ba ng tropa may kiblar? Sabi niya, oo, may kiblar lahat. Sabi ko, kalaban yun, Sergeant, balikan natin. Binalikan namin. Basta nung binalikan namin, granada namin kasi masyadong kanto, singit, di na may baril. Nagre-reply din. Maya, doon naman sa kabila, doon nagkawundid-wundid na naman sa kabila. Tawag na naman, kasi yung medical kit nandun sa akin, binalikan ko na naman yung wounded. Pinex-aid ko muna, hanggat na nagsunog na naman sila. Yung sunog, papunta sa amin lahat. Patpag sa kanila, iwan kung saan sila nagpunta. Bakit sila nagsusunog na noon? Kasi parang kuha na rin sila. Parang kuha na rin sila na do or die na rin sila. Matirang matibay na kanila. Yung iba, Sinusunog, mga bahay na lang. bahay na lang. Sabihin, bakit? Para Hindi, kayo makabante. hindi yung kanila, hindi makabante yung tropa at pabor din sa paggalaw nila, paglilipat. Kasi pag malapit na yung sunog, malapit na yung sunog sa tropa at atras yung tropa, masyadong mainit, saka nilang pahinga mo, papahinga ng isang oras, mamaya nandun na naman, putukan na naman, makita naman sila na tatakbuhan dun sa kabila. So, hindi mo ba naramdaman mo na parang nainis ka na, nagalit ka na, pinagsusunog na lang, parang wala na lang pakialam sa mga bahay-bahay doon na hindi naman mura lahat yung bahay doon? Sa parte ko, hindi ko naisip na magsunog ng mga bahay, hindi magsunog sila. So, siguro sa parte nila, parang wala na silang kusilbi sa buhay nila sunugin na lang natin to at para kuan man lang makatabla. Yung pa sa akin, nandun na, sa parte ko, nandun ako, siyempre, kuan ko yung taga doon ako, kuan ko yung kuan nila, gawin ko yung trabaho ko, at ingatan ko yung ano man yung nandoon. Hindi ko gagalawin, hindi ko alagaan ko yung nandoon. Pero yung sa kanila, wala na talaga. Talagang kung nagkidikitan, kabulabugan, pwede na lang, sunugin na lang nila. Grabe rin na parang nakakapangina. Meron ka bang nakikita noon na, alam mo yung sila yung may-ari ng mga bahay, tapos wala na lang silang magawa, o wala nang sitakbuhan na lang? Yung iba, taga doon talaga, na pwede ko sabihin na taga doon. May uniforme na sila ng taga doon. Yung nagbibigay din ng suporta, taga doon din. Meron bang ganun na yung nagbibigay ng suporta sa kalaban? Meron din kasi yung karamihan kasi sa kanila kan tausog din. Yung doon sa area na yun, puro halos tausog man din yun. Ganun din yung ginagawa nila ng sarili nila. So, ano pa yung masabi mong napakalaking contribution ng second SRC Yung sa panahon na yun? ang baka na sa SRC na talagang binigay nila lahat ng makakaya namin yan. Binigay rin namin ng lahat namin kaya namin gawin. Lahat ng makaya talaga namin na ibinigay namin. Lahat ng suporta. Yung bawat na sinabi na may kuhain, kinukuha namin na lahat yung tulad ng mga binaon nila na yung 90, binaon nila yung 2 mortar. Yung nakuha namin yun, kinuha namin. Nahanap namin. Paano nyo nahanap? May yung isa kasi nagsumbong na yung isa na ganun. Andun nakabaon dun sa kabila, dun sa may sasakyan. Yung reference niya yung sasakyan, hinukay na sa kabilang section. Nung time na ako, pinalabas na ako ni CEO. Sabi niya, labas ka na. At sabi niya, magbakasyon. Narinig sa akin. Kasi talagang, saan ka napagod sa panahon na yun? Bakit ka umpisa kami na pinapagod namin is 17. Doon na nag-umpisa na yung wounded namin hanggat yung katimate ko na rin na isa na nagka-wounded na rin. Sana 8 kami, naging 7 na lang.
pero talagang hindi namin pinapabayaan yung tinibay namin yung loob namin na kaya natin to kahit pito lang tayo, kahit kulang tayo. Pumunan, umbante kami doon, September 21. Napunta kami sa kabila. Nakuha namin yung papuntang Marta. Hanggang doon sa may building. Ang nakuha namin yung isa pang malaking building. Bahay siya sa ilalim. Nakita ko parang internet cafe. Sa taas, bahay niya. Doon sa kabila naman ganun din. Yung bahay din. Yung sa kabila, compound. Yun ang kuhan talaga namin na napago namin, bali. Bago namin nakuha, isang araw, 2 araw, bago namin makuha. Hindi ka pa nang hinayang na nakikita mo yung mga kwento, yung mga business pa na natutulog na lang. Maliban sa mga bahay, may mga business talaga. Business talaga sila, malalaki yung mga tindahan nila. Ano yung mga tindahan? Tinda. Lalo na sa tabi ng KGK. Yung nasunog na bahay. Pero yung isang bahay, hindi talaga siya nasunog. Grabe yung swerte niya. Hindi nasunog yung bahay niya. Nung nasilip ko, kumpleto pa yung bahay niya. Walang sunog. Yun ang nakita ko na bahay doon. Hindi talaga sunog. Pero sa kabila, sunog, butas-butas. Parang yung business niya, tindahan din yung parang distributor siya ng mga cokes, yung soft drinks, lahat ng halas-las distributor. Nasasayangan din ako sa mga kanila, business nila doon. May hardware ba doon? Hardware, construction? Wala. Kung sa hardware or construction, wala. Nasa labas, malayo sa highway, andun sa pinaka-highway na. So ano talaga yung mga natamaan doon? So distribution? Yung tamaan talaga distribution, yung mga bahay talaga na yung business. Kasi yung pinaka-sentro niya, wala na akong tiwala doon kasi yung pinaka-sentro niya is business niya doon, drugs na. Kasi squatter ngayon. Squatter, dikit-dikit yung bahay, palibay. Yung palibot ng KGK, palibot ng KGK, halos squatter na talaga yun. Squatter, halos hindi mo may lusot doon sa kabila kung hindi ka dumaan sa loob mismo ng bahay. As yung mismong daanan, ginawa niyang bahay. Tapos doon sa mismo loob ng bahay niya, yung mismong pathway na yung bahay talaga. Ganon yung ginawa nila. Mismong daanan, mismong kanto, sementohin, gawin nilang bahay. Hindi ka makalusot doon sa kabilang bahay kung hindi ka makadaan doon sa bahay. So talagang kunyari may mag-grade? Kung mag-grade, hindi talaga makalusot. Bago makalusot, yung nag-grade, siguro may madisgrasya, may buwis din ang buhay bago nila mapasok yung loob. Pero alam na lahat ng taga Zamboanga na drugs talaga yung lugar na yun. Halos lahat ng Zamboanga, alam ng yung business, pinaka-business nila dyan sa loob. Yung taga din mismo na yung mga gagayo na yan, tahimik naman lang, hindi na kasi wala man kaming karapatan din na makuan siguro sa kanila. Hindi namin may sabi na sa kanila. Okay. So, ano pa masabi mo masabi mo sa lessons learned sana na sa perspektibo ng isang contact man and yung paano magpa-surrender? Learned mo na magandang ituro rin sa SRTS para dyan? Yung talagang para sa side ko contact man, kung ikaw ay taga Zamboanga, halimbawa taga Zamboanga, dapat may mga lingwahe ka talaga na alam na lingwahe. Yung kung ikaw tausog, dapat kung yung kalaban mo tausog, dapat maikuan mo yung tausog na mag-surrender talaga siya. Mabola mo, napakalaking bagay sa na may bola mo siya ng sarili niyang lingwahe para maggambit siya na mag-surrender o sumapi sa gobyerno. Kasi yun talaga yung ginamit. Yun na talaga ginamit. Yung ginamit ko is tausog talaga. Hindi ko yung ginamit yung sarili naming lingwahe. Paano mo talaga sila na-convince na, siyempre, alinlangan pa yan, di ba? Pero paano mo, sa tingin mo, ano yung moment na yun na parang na-convince mo na talaga sila? Kinausap namin na, sabi ko sa kanila, maawa din sila sa mga pamilya nila. Yung pamilya nila nasa bahay, naghihintay sa kanila, baka hindi pa nga nila alam ng pamilya nila kung saan sila napunta. Maawa sila, yung pamilya nila nag-aantay, tapos sila dito, nakuha na pala nila, na-trouble na.
Nagira na. Sabi niyo, kung pwede, mag-surrender kayo, ibigay namin yung kuha namin at para makauwi kayo. Doon, bandang huli, nag-surrender na rin sila at malaking bagay din yung pagkaganin na sa kuha ng Tausug. Pero nung nag-surrender sila, hindi nyo naisip na bagbagan na lang? Hindi namin naisip na bagbagan at na sumusunod din kami sa kuha ni Sir Castro. Kung anong sabi ni Sir Castro, yun din ang ginagawa namin. Ano talaga? Talaga. Dahil ano ba sabi ni Captain Castro? Sabi ni Castro, walang gagalaw hanggat habang surrender sila. Kung ano man yung sinasabi niya sa amin na wag kayong gagalaw ng kahit ano man sa kanila, wag kayong magpaputok. Talagang hindi kami nagpapuputok. Pinakausap namin sila. Isa-isa namin, pinapabayaan. Sabi, iwan mo yung baril mo dyan. At dumiretso ka na dito sa akin. At ako yung sumasalo sa kanila. Habang lumalabas. Sa'yo, siyempre takot na takot. Na yung iba natatakot, pero yung iba hindi natatakot. Parang may tama pa na ng sobra-sobra sa galing sa drugs. Patawa-tawa, yung iba patawa-tawa pa na labas na lumalabas. May garilyo pa. Parang nananadya. Pero yung mga bata sa kanila edad na 18, 17 hanggang 20, parang natatakot. Yun ang napansin ko sa kanila. Parang na silang takot. Yung matatanda, wala na, parang wala. Parang mga warrior na yung mga matatanda sa kanila. Na-survive na lang ito mga ito. Kasi talagang ano rin talaga, walang kaba rin yung mga matatanda. Wala na rin kaba yung matatanda. Kasi yung sa isip kasi sa kanila, mamatay man lang din ako, tabla-tabla na lang, hindi ako mag-surrender. Yun ang kanang mga matatanda sa kanila. Pero nag-surrender? Nag-surrender na rin sila. Dahil siguro na yung may commander na yung babae na commander. May babae ba sila na commander? Yung babae na commander, nakalimutan yung taga Sibugay, yung nag-surrender sa akin. Yun ang Commander talaga yun? bali siyang na-charge, hindi siya commander. Nung nakita niya namatay yung asawa niya,